Ako nga po pala si Leia. Gusto ko po sanang i-share sa inyo ang karanasan ko tungkol sa aswang. Bago kami makapasok noon ay kailangan pa naming maglakad ng malayo, kaya bibihira lang po talaga sa lugar namin ang nakakapag-aral. Pero dahil ang mga magulang ko ay gustong-gusto kaming makapagtapos, sinikap naming magkakapatid na makapag-aral ng maayos. Kahit 2 oras bago kami makarating sa aming paaralan, ay sinisikap pa rin naming makapasok sa paaralang yon. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. 3rd year high school ako noon at si Lane naman ay grade 6. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Lane. Ang bunso namin ay grade 4 naman na lagi kaming sabay-sabay pumapasok. Dahil ako ang panganay, ako ang laging nakabantay sa kanila. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay ginigising na kami ni nanay para makagayak at makakain pa kami ng agahan. Hanga ako noon sa mga magulang ko. Kahit mangingisda lamang si Itay ay hindi kami pinababayaan ng mga magulang namin. Pinapakain kami ng 3 beses sa loob ng isang araw. Sa lugar namin noon ay bibihira lang talagang nakakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw. Kaya sobrang swerte namin sa magulang. Kahit mahirap kami ay pinipilit nila na makapag-aral talaga kami. Alas 5 ay umaalis na kaming magkakapatid para alas 7 ay nasa paaralan na kami. Minsan pag nalilate kami, naiintindihan naman ng mga guro namin dahil alam nilang kung gaano kalayo ang nilalakaran naming magkakapatid. Pagkatapos ng klase ko ay pumupunta agad ako sa room ni Lorraine, ang bunso namin. Nakita kong nandun na si Lane kaya agad ko itong nilapitan dahil nakita kong may pagtataka sa mukha nito. Lane, may problema ba? Ha? Ay, ate, ikaw pala. Tinitignan ko lang ang bagong teacher nila bunso. Bago? Asan si Ma'am Lapus? Bakit bago ang teacher nila? Hindi ko din alam ate. Nagugulat nga din ako. Si Ma'am Lapus ang dating teacher nila bunso. Minsan ay nakakasabay pa namin itong umuwi. Dahilan ng pag-aaral ay naging successful naman ito sa buhay. Kaya lagi niyang sinasabi sa akin noon na wag akong susuko sa aming pag-aaral para maiahon ko sa hirap ang mga magulang ko. Siguro ibinawala na siyang magturo ng asawa niya. Sabi ng aking kapatid ay baka daw yun ang dahilan. Nakita namin na papalabas na si Lorraine kaya agad namin itong sinalubong. Bunso, tara na. Aya ko sa kapatid ko. Nung paalis na kami, hinabol kami ng teacher niya. Nakalimutan pala nito yung lapis niya. Salamat ma'am, sabi ni Lorraine habang ito'y nakangiti. Mukhang mabait ang teacher nila dahil nakangiti itong hinawakan ng buhok ni Lorraine. Ingat kayo sa pag-uwi, sabi pa nito bago pumasok muli ng classroom. Habang naglalakad kami ay natanong ni Lane ang tungkol sa teacher ni Lorraine. Bunso, nasaan na si Ma'am Lapus? Bakit iba na ang teacher nyo? Oo nga, bakit biglaan ang pag-alis nito? Samantalang kahapon ay kausap pa namin ito at wala naman itong nabanggit na hindi na siya dito magtuturo. Sabi sa amin ni Ma'am Maika ay ayaw na daw magturo ni Ma'am Lapus kaya agad na siya nitong napalitan. Inasabi ni Bunso sa amin, hindi na kami nagtanong pa dahil mukha namang mabait ang bagong teacher ni Bunso. Pag-uwi namin sa bahay ay nakasalubong na namin si nanay. Ganito lagi yung tagpo namin. Magpapalit kami ng damit habang si nanay ay bibihisan si Bunso. Habang kumakain naman kami, naikwento ni Bunso yung tungkol sa kanyang bagong teacher. Nanay, bago na teacher namin, si Ma'am Maika. Mabait ito katulad ni Ma'am Lapus. Tapos lagi niya akong niyayakap at inaamoy ang buhok ko. Masayang kwento ni Bunso.
Mabuti naman kung ganun anak, basta lagi ka lang magiging good girl ha. Sabi ni nanay. Tumungo na lamang si Bunso at tinuloy na ang pagkain nito. Lumipas ang ilang buwan ay wala naman ibang nangyayari. Ganun pa rin ang takbo ng pamumuhay namin. Bukod nga lang sa pakikisama ng teacher ni Bunso, minsan ay hinatid kami nito sa pag-uwi para makilala daw niya ang mga magulang namin. Sa totoo lamang ay may kakaiba akong naramdaman sa teacher na to. Dahil araw-araw, nakikita kong niyayakap niya si Bunso at laging inaamoy ang buhok nito. Hindi ko alam kung natural lamang ba yung ganun sa mga estudyante niya. Kaso araw-araw kong napagmamasdan o sa pagmamasid ko ay nakikita ko kay Lorraine na para bang kay Lorraine lamang siya ganon. Alam kong minsan ay naiilang na si Lorraine sa ginagawa niya dahil nga minsan nakikita kong lumalayo ito at agad na tumatakbo sa akin pag nakita niya ako. Nung pauwi na nga kaming magkakapatid ay napansin ko na parang may sumusunod sa amin, pero pag tumitingin ako sa likod ay wala naman akong nakikita. Pero sa pagpatuloy namin sa paglalakad ay naramdaman ko na naman na may nakasunod nga sa amin. Hindi na ako lumingon noon. Hinawakan ko ang dalawa kong kapatid at sinabi kong bilisan ang paglalakad. Hindi naman na sila nagtanong pa at binilisan na lamang nila ang paglalakad. Nang malapit na nga kami sa baryo namin ay hindi ko na nararamdaman ang sumusunod sa amin. Doon na ako lumingon noon at nagulat ako dahil may nakita akong pamilyar na tao. Alam kong siya yon, kahit nakatalikod na ito at malayo na sa amin. Bakit na kami sinusundan at bakit ang bilis nito? Yan ang tumatakbo sa isip ko noon nang biglang may humawak sa balikat ko na nagpagulat naman sa akin. Anak, may problema ba? Bakit kayo huminto dito? Kanina pa ako nakatingin sa inyo. Tanong ni nanay dahil lagi nga kami nitong inaabangan sa pag-uwi. Wala po, Nay. Pagod lamang po. Sagot ko na lamang dito at naglakad na pabalik sa bahay. Habang kumakain na naman kami, iniisip ko pa rin ang taong nakita ko kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yon. Habang nakatulala ay naririnig ko pa rin naman ang sinasabi ni nanay at naririnig ko pa nga yung pinapalinis niya yung dalawa kong kapatid. Dahil tapos na ang mga ito sa pagkain. Anak, may gusto ka bang sabihin sa amin? Tanong ni tatay. Naikwento ko kasi sa tatay mo na hindi ako panatag sa kinikilos mo ngayon, anak. Sabi naman ni nanay na may pag-aalala sa mukha. Nay, tay, kanina po kasi habang naglalakad kami parang may naramdaman akong sumusunod sa amin. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko sila at pinabilisan ko na lamang ang paglalakad. Nung nakarating na kami sa malapit dito sa atin, ay agad akong tumingin sa likod. Baka makita ko kung sino ang sumusunod sa amin. Huminto ako saglit sa pagkukwento at huminga muna ng malalim. Si Ma'am Maika po. Siya po ang nakita kong sumusunod sa amin. Hindi ko alam kung bakit niya kami sinusundan pero nagtataka lamang ako. Bakit ang bilis ng kilos niya? Sobrang bilis, Nay. Pagkakita ko sa kanya ay bigla na lamang siyang nawala. Totoo ba lahat yan, Nak? Hindi makapaniwalang tanong ni nanay. Pero tumango na lamang ako dito dahil maski ako ay hindi rin makapaniwala. Bukas ay ihahatid ko kayo papasok at pag-uwi nyo ay aabangan ko na lamang kayo agad sa bukid. Biglang sabi ni tatay at umalis agad ito. Hindi ko alam kung saan ito pupunta pero ang sabi ni nanay ay may kukunin lamang iyon sa bahay nila lolo. Kaya hindi na ako nagtanong pa at natulog na lamang din ako ng gabing yon. Kinabukasan ay hinatid nga kami ni tatay sa eskwelahan. Masayang masaya pa si Bunso noon dahil binuhat siya ni tatay. Kaya daw hindi siya gaanong napagod.
Habang nagkaklase ay hindi ko maiwasan na isipin ng bunso namin. Dahil sa totoo lang, umpisa pa lang ay hindi ko nagusto ang teacher na ito. Pagtapos nga ng klase namin ay agad na rin akong pumunta sa classroom nila bunso. At nakita ko nga na parang umiiyak ito habang kinakausap siya ni Ma'am Maika. Ano pong problema? Bakit umiiyak ang kapatid ko? Tanong ko dito habang hinahatak ang kapatid ko. Iyang kapatid mo sumasagot sa akin at umaarte. Sagot naman nito. Hindi po marunong sumagot ang kapatid ko at hindi po ito maarte. Kilala ko ang kapatid ko. Layuan mo ang kapatid ko kung ayaw mong isumbong kita sa prinsipal. Matapang na sagot ko dito. Pero tinawanan lang lamang ako nito na nagpagulat pa sa akin lalo nung biglang pumula ang mga mata nito. Napatras ako nun kaya mas lalo siyang tumawa at tumalikod pagkatapos. Naramdaman ko na parang natakot din ang kapatid ko kaya agad ko na itong kinarga at pinuntahan na si Lane para agad na kaming makauwi. Nagmamadali kaming maglakad nun. Nagtataka pa nga si Lane kung bakit nakasampa sa likod ko si Lorraine. Sabi ko ay wag nang magtanong at bilisan na lamang ang paglalakad. Habang naglalakad ay naramdaman ko na naman na parang may sumusunod sa amin. Pero noong mga oras na yon, alam kong malapit lamang siya sa amin. Kaya sinabi ko sa kapatid ko na tumakbo na lamang. Nagulat man ito ay ginawa naman niya ang pagtakbo. Habang tumatakbo kami, tumingin ako sa likod at nakita kong si Ma'am Maika ang humahabol sa amin. Ngunit kakaiba ang mukha nito. Sobrang balahibo at nakakatakot ang mata. Sobrang pula talaga at nakakatakot ng sobra ang mukha nito. Kaya napahinto ako at binaba ang kapatid ko. Tumakbo na kayo. Tawagin niyo si tatay. Bilis! Naramdaman ko noon na tumakbo si Lane pero ang bunso namin ay yumakap lamang sa akin. Kaya lalo akong nainis dahil nakalimutan ko na mahina ang loob nito. Agad ko siyang binuhat at tumakbo na lamang din ng mabilis. Ngunit naabutan kami ni Ma'am Maika. Mabilis ito kaya agad siyang nakapunta sa harapan namin. Sa tingin mo ba matatakasan mo ako? Nakakatakot na sabi nito. Halimaw ka. Layuan mo ang kapatid ko. Matapang pa din na sagot ko dito. Wala ka nang magagawa dahil walang tutulong sa inyo dito. Takot na ako noon dahil walang katao-tao sa dinadaanan namin na yon dahil gitna na ito ng gubat. Nakita kong lumalapit ito sa amin kaya umatras ako. Pero nahawakan niya ako sa braso. Sobrang sakit na akala mo'y mababali na ito. Mas lalo niyang hinigpitan ng paghawak sa braso na mapadugo niya pa ito dahil pumaon ang matitilos niyang mga kuko. Handa ka na ba? Sabi nito sa akin. Nang nahawakan niya ako sa tiyan, ay biglang may matalim na kawayan ang tumusok sa tiyan nito. Agad itong napaluhod at pamaya-mayalay bigla nang naglaho. Nakita ko si tatay na may hawak-hawak na kawayan at ito nga ang dahilan ng pagkawala ng aswang na si Ma'am Maika. Buti na lang at nandito si tatay. Ligtas kaming nakauwi sa bahay. Sobrang natakot ang mga kapatid ko noon pero andon si nanay at tatay para gabayan sila. Lumipas ang ilang taon ay naging okay naman po ang mga kapatid ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at ngayon ay nagtuturo ako sa isang pampublikong paaralan. Sa totoo lang nung una ay natakot din ako pero dahil sa mga magulang ko, tinatagan ko ang loob ko. At ngayon maganda na ang pamumuhay namin at ako na ang tumataguyod sa pamilya ko. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko.